Good day everyone, we are the 4th year students of Bachelor of Science in Information Technology. So quick demo lang po about sa system namin and survey na rin po. So we are delighted to present and discuss to you our capstone project which entitled Web-Based Registrar's Office Transaction Appointment System for Camarines Sur Polytechnic Colleges, the implementation of post-design stages. So this capstone project is a major step toward improving efficiency and comfort in our institution. Kasi we understand that students, alumni, and staffs need a simplified approach to handle academic transaction in the fast-paced world of education. So the registrar's appointment system was carefully designed to simplify the processes of the registrar's office to improve our alumni and colleagues' experiences. So today, yung nakikita nyo po is yung pinaka-landing page ng system namin. And then makikita nyo din po dito yung developers nitong system and may instruction din po kung paano gamitin itong system. Also, makikita din po dito yung iba't ibang services ng registrar's office. Also, may 4 din pong user itong system namin, which is the admin, the staff, and the students and the alumni of CSPC. So, mag-login po tayo as a student wherein yung gagamitin po nating email is CSPC. So, nakikita nyo po ngayon is yung pinaka-dashboard nung student side wherein ito pong calendar is magsisilbi po as a guide or magdi-display po ng mga available slot pa po for the transaction in the registrars po. So, sa appointment po tayo. So, this appointment form po is yung fill upan po ng students para po makapag-appoint po sila ng transaction sa register. And meron pong mga time and date kung saan pipili po kayo kung ano yung gusto nyong date and time po. So, meron pong student information, appointment information, and payment information. So, dito po muna tayo sa available slot and time for the week. So, for example po, gusto kong magpa-appoint ng 3 p.m. Then, doon na po tayo sa student information wherein yung name and email po is auto-fill na po. So, ang kailangan nyo na lang pong ilagay is student ID and the gender po. So, for appointment information po is pipili po kayo kung ano yung gusto nyong services. Also, mag-a-appear na din po dito yung detailed requirements para sa documents na kailangan nyo. Also, specification po kung ano pong semester yung gusto nyong kunin. And then, purpose po kung bakit po kayo kukuha ng document. Also, sasubmit nyo po yung PDF file po ng mga detailed requirements po na kailangan for the transaction. So, for example po, pipili po tayo ng document na isasabit po. I-click nyo po itong yes if meron pong ibang kukuha ng documents nyo wherein ilalagay nyo po yung name ng representative na kukuha ng documents nyo sa registrar. Also need po ng authorization letter. So, dito na po tayo sa payment information. So, magbabayad po kayo sa CSPC cashier and mag-upload po kayo ng picture ng receipt na proof po na nakapagbayad na po kayo doon sa cashier. So, yung file upload po nito is dapat in a form of PNG. So, select po tayo ng picture or ng PNG file po ng receipt natin. And then, ilalagay nyo po kung ano po yung receipt number doon sa binayaran nyo. So, pagkatapos po, request appointment na po. So, processing pa po, hintayin lang po natin na mag-okay na siya. So, successful na po yung pag-appoint natin. So, magno-notif po yan sa email natin.
nag-notif na po. So, makikita nyo po sa notif yung reference number po kung saan yung reference number po as a guide para matrack po if processing na po ba yung appointment nyo, canceled, rejected, or unprocessed pa po. So, dito tayo sa transaction history. So, dito sa transaction history, makikita nyo yung lahat ng mga transaction na nagawa nyo na sa registrar. So, ito po yung pinaka-latest na transaction na pinag-appoint. So, log out po tayo. So, punta po tayo sa admin side. So, makikita nyo yung pinaka-dashboard ni admin po. Wherein makikita niya yung total appointment ng araw and total number of clients po. So, dito po tayo sa appointment request. So, ito na po yung bagong transaction na pinag-appoint ni client. So, i-click ni admin yung completed. So, hintayin lang po natin na mag-process. Then, status updated na po. So, ina-notify ni admin yung client na okay na po yung appointment niya. So, yan na po yung notification ni admin. Login ulit po natin si student para makita po natin dun sa dashboard niya kung completed na po yung appointment na ni-request niya dun sa registrar. So, eto na. Pumunta tayo sa transaction history. So, na-update na po yung appointment nung student, which is completed na po. Completed na po yung appointment. That's the time po na pupunta na po kayo sa registrar's office